Maayong gabi sa inyong tanan. At sa mga Bicolano na naman, maray na banggi sa inyo gabos. Ngayon, sa lahat ng kababayan, sa lahat ng Pilipino, o nakakaintindi ng Tagalog, nasaan man kayo, alam mo maraming Pilipino na nasa abroad. Kung nakikinig kayo, magandang gabi sa inyong lahat ulit. Kami ay natutuwa na makasama ulit ninyo upang ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa tungkol sa ating kaligtasan. Alam nyo, itong mundo to, masyadong marami na ang problema. Yung COVID-19, hindi tayo iwan-iwanan. Kaya ang kailangan talaga natin ang saklolo ng Diyos. Kaya kaligtasan ang ating pinag-aaralan. Bago tayo mag-umpisa ay ipababasa ko ulit dito sa aking kabiyak sa buhay ang bersikulo, ang bersikulo sa Biblia na magiging pundasyon ng ating pag-aaral ngayong gabi. Revelation 13:8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose name are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Sa Tagalog naman, Apokalipsis 13:8. At ang lahat ng nakatira sa lupa ay nagsisimba kay Satanas nang ang kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ni Cordero at pinatay ang buhay ng itatag ang sanlibutan. Ang isa pa ay Mark 16:16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Sa Tagalog, Mark 16. Ngunit ang sumasampalataya ay mabaptismuhan, ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Salamat. Salamat sa babasahin na yon. At bago tayo mag-umpisa ulit, tayo ulit ay mananalangin. Panginoon Diyos, kami ulit ay nagpapasalamat sa aming kabuhayan at sa pangatawan na binibigay niyo sa amin. Panginoon Diyos, salamat na nagkasama-sama ulit kami ngayong gabi. Pagpapatuloy namin ang pag-aaral ay katulad ng hinihiling ko sa inyo gabi-gabi. Tipuin na uli ang aking isipan, aking mga labi, upang ang lalabas dito ay mga salita na manggagaling sa inyo lamang. At sana naman, hindi ako ang makikita nila, mga kaibigan dito, kundi kayo ang nakikita at boses niyo ang kanilang naririnig. At lahat ng ituturo niyo, sana naman may tanim sa aming isipan at sa aming mga puso at aming magampanan sa tulong ninyo. At ipagpatawad ang pagkakasala sa inyo. Kami nakahanda na tanggapin ang pagkain ng buhay na ihandog niyo sa amin ngayong gabi. Ito ay aming nihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen. Ngayon, ang ating pag-aaral ngayon ay ano ba ang panukala ng Diyos na gagawin? Ano ba ang gagawin ng Diyos upang ang ating pangalan ay mailipat sa libro ng buhay? Katulad nga ng binasa ng aking kabiyak sa buhay. Nakalagay sa Revelation 13:8. And all that dwell on the earth, lahat na nakatira sa lupa, ang unang-una, Revelation 12:9. Umpisa natin sa 12:9 para maintindihan natin na lahat. Revelation 12:9, nakalagay dito. 12:9. Nakalagay dan. And that great dragon, yung dragon, ang dragon dito na tinatawag ay si Satanas. The great dragon was cast out, that old serpent, the devil, who deceived the whole earth. Okay? Kaya ang dragon, si Satanas, dito nagpunta sa lupa, dito nanirahan, natukso niya si Adan si Eva, kaya itong lupa nasakop niya. Siya na ang emperador ng lupang to. Ito ang lupa at kaharian ni Satanas. At Revelation 13:8, lahat ito, Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth worship the devil, worship the Satan, and their names are not written in the book of life. Lahat ng tao sa lupa, ang sinasamba ay si Satanas, at ang kanilang pangalan ay wala sa libro ng buhay.
pag ang inyong pangalan ay wala sa libro ng buhay, ay nasaan ang pangalan natin? Ang pangalan mo ay nasa libro ng kamatayan. Tapos yung binasa ng Nisco rin, yung Mark 16:16, pero kung tatanggapin ng Diyos, kaya ang tawag ng Diyos, sabi niya, come out, umalis kayo sa poder ni Satanas at lilipat kayo dito sa aking poder. Kasi pagdating ng Diyos, dalawang kampo lang ang nasa lupa. Kampo na mga ililigtas ng Diyos, yun ang kampo ng Diyos, at saka kampo ni Satanas. Walang pangatlo, walang pangapat, walang purgatorio. Kaya dalawang kampo lamang. Lahat ng tao nandito sa kampo ni Satanas ngayon, pero ang kailangan natin, tanggapin si Kristo, at pag tinanggap si Kristo, umalis, come out, umalis dito, pumunta sa kampo ng Diyos, at ang sabi, tatanggap ng bautismo ng Diyos upang yung pangalan mailipat sa libro ng buhay. Sa nakalipang lipas na mga gabi, napag-aralan natin yung mga turo ng Diyos, kung tinatanggap natin yung mga turong yon at gusto natin magkaroon ng kaligtasan, mapunta sa kampo ng Diyos, ay kailangan ipakikita natin sa pamamagitan ng aksyon na ituturo sa atin ngayong gabi. Ano ang sabi ng Diyos? Ikaw ba ay nasa loob ng aking kampo o nasa labas ng aking kampo? Bakit kailangan lumipat sa kampo ng Diyos? Ang nakasabi, binasa ko na nga sa Revelation 12:9, si Satanas, nung napunta sa lupa, itong lupa ito na-okupan ni Satanas, ito na ang kanyang teritoryo. At siya ang hari, ang emperador ng Satanas. At lahat ng tao sa mundo ay ang sinasamba si Satanas. At ang kanilang pangalan ay wala sa libro ng buhay. Ngunit, anong sabi ng Diyos? Kung nandiyan kayo sa puder ni Satanas, kayo ay umalis. Lipat kayo dito sa kampo ko upang mabigyan ko kayo ng kaligtasan. Yan ang turo ng Diyos. Come out. Come out of where you are. Kasi kung hindi ka alis dyan, mananatili ka dyan. At sa Matthew 25:41, ang sabi ng Diyos, pag pinadala ko si Satanas sa apoy at para sunugin, para matapos na siya kasama ng kanyang mga anghel, kayong mga nasa kampo niya na hindi umalis, kayo na nanatili sa lugar niya at nagpatuloy na magsimba sa kanya sa pagsunod ng lahat ng mga kamunduhan, pagsunod ng mga turo niya, hindi yung turo ko ang sinunod niyo, kayo doon din kayo pupunta sa paruran ng Satanas, kayo ay mapupudpud din sa apoy. Hindi yan sapagkat na hindi ko kayo ginusto, hindi ko kayo minahal, mahal ko kayo, kaya binigyan ko kayo ng pagkakataon na maligtas, na maalis sa apoy, ngunit ayaw ninyo, kaya lang ayaw ko naman kayo pilitin, sabi ng Diyos. Kaya binigyan ko yun ng choice, ipiniliwanag ni Dr. Pia sa inyo gabi-gabi kung ano ang paraan na makaalis sa kampo ni Satanas, na pinili ninyong manatili doon, ayaw ninyong umalis, kaya dyan din kayo. Ang sabi ng Diyos, mahal ko kayo, kaya lang ayaw ko ng kasalanan. Kaya pagdating ko, susunugin ko ang kasalanan. Ang pagsunog ko ng kasalanan, kung yung kasalanan nasa loob ng katawan mo, hindi mo inalis, ay pati ikaw masusunog. Pero kung inalis mo, masusunog yung kasalanan, pero ikaw hindi ka masusunog. Iyan ang turo ng Diyos. Ngayon, pag-aralan natin. Ang sabi sa Biblia, yung taong naniwala at nabinyagan, siya ay maliligtas. Pero yung hindi naniwala at hindi nabinyagan, siya ay kawawa sapagkat siya ay hukuman na magkakaroon ng kamatayan na walang katapusan. Ngayon, kaya yung mga narinig niyo gabi-gabi, mula nung nag-umpisa tayo, pang-anim na gabi ngayon, mula umpisa tayo, kung nakinig kayo, kung willing kayong tanggapin yung mga turong na yon at kayo ay naniwala, ang kailangan ninyo isang bagay na lang. Tanggapin si Kristo sa buhay ninyo sa pamamagitan ng bautismo. Kung naniwala kayo, bautismo ang kailangan nyo. Kasi pag nabautismohan kayo at nanatili sa turo ni Kristo, kayo ay magkakaroon kaligtasan. Hindi ba napakadali, napakaganda? At magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan, wala ng kamatayan sa inyo. Pero kung hindi kayo naniwala at binaliwala ninyo yung imbitasyon ng Diyos, kayo, ang sabi ng Diyos, kayo ay huhukuman na mapasama kay Satanas doon sa impyerno na naglalagablab na apoy upang sunugin para mawala na kayo. Para yung mga mahal ng Diyos na pinangakuan niya ng buhay na kasiyahan na matiwasay na wala ng mga problema, ay hindi na ninyo maisturbo. Kasi kung nasa kasalanan ka, magiging hindi matutupad ng Diyos yung pinangako niya doon sa mga tao na ililigtas niya.
Kasi siyempre, yung mga magnanakaw nandiyan pa rin, yung mga mamatay tao nandiyan pa rin, walang katahimikan yung mga pinangakuan niya. Para matupad yun, dapat sunugin si Satanas at lahat ng mga sumama sa kanya. Ngayon, ang sabi ng Diyos, yung mabinyagan ay maliligtas. Yung hindi mabinyagan ay hindi maliligtas. Yan ang turo niya. Ang tanong dyan, pero yung magnanakaw doon sa cross, hindi ba si Jesus Cristo nung nasa cross? May dalawang magnanakaw. Yung isa ay iniinsulto siya, yung isa naman humingi sa kanya ng kaligtasan. Diyos ko, sabi niya, alalahanin niyo ako pagdating niyo sa kalangitan. Sabi ni Kristo, ngayon mismo ikaw ay nasa kalangitan ko. Hindi naman noon mismo sa panahon na yun nandun siya. Sapagkat si Kristo ilang araw pa siya nanatili sa lupa. Kaya ako lang yon in principle. At tulad ng libawa, mayroong ilog na malaki. Mayroon akong vapor na kailangan tumawid. At sigurado, hindi lulubog itong vapor na ito. May nagsabi sa akin, pwede mo makasakay sa vapor mo at gusto ko pumunta roon. Gusto ko rin makarating doon sa kabilang isla na yon. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Ngayon mismo, nandoon ka na. Kasi sigurado ko naman makakarating doon. In principle yon, hindi naman magbabiyahe pa kami. Pero in principle lang yon. Kaya, ibig sabihin ko, yung magnanakaw na yon, hindi na siya nakababa. Hindi ba nung araw, pag nabitin ka sa cross, binabasag yung paa, para yung mga buto, para hindi na makababa at mamatay na lang doon. Kaya yung magnanakaw na yon, hindi na yun nakababa. Pero ang sabi ni Kristo, ang sabi niya, sa Ezekiel, alam ng Diyos kung ano ang mga bagay na hindi na natin kayang gawin. Nung tinanggap niya yung Diyos sa panahon na yon, hindi niya kilala ang Diyos nung araw, nung before that, bago ngayon, nakilala niya sa panahon na yon, hindi naman, wala na siyang pagkakataon na bumaba pa para pagpabinyag. Pero ang sabi sa Biblia, na kung yung magnanakaw na yon ay mapagkakataon pang bumaba, yun ay magpapabinyag din, sapagkat yan ang turo ng Diyos na kailangan mabinyagan upang maligtas. Kaya yan ang sinabi niya. Ngayon, ang mga tao masyadong matalino minsan, ay mas marunong pa sa Diyos. Tinuro na Diyos kung paano ang pagbinyag, nag-imbento sila ng iba-ibang klaseng pagbinyag. Katulad ng pagbinyag. Yung ibang pagbinyag, patutuluan ng tubig sa ulo. O, binyag ka na. Yung iba naman ay kakausapin lang. Naniniwala ka ba? O, binyag ka na. Yung iba naman, kukuha ng alak, pagbubuhusan ng alak sa ulo, o, binyag ka na. Yung iba naman ay susulatan na lang. Naniniwala ka ba? Pag naniwala, okay, binyag ka na. At may kasama nga ako sa trabaho nung araw. Sabi, 3 lang silang membro ng iglesia nila. Yung founder nila nasa Hamilton. Sabi, magpabinyag ka na para maligtas ka. Sabi ko, ilan ba ako kayo? 3 raw sila na nag-umpisa dito sa Canada. Ngayon, anong paraan ng pagbinyag? Tatawagan ko yung pinuno namin, tatawag sa iyo, pag-ihaw sa telepono, tatanong sa iyo kung naniwala ka, tapos binyag ka na. At may isang member sila sa Vancouver. Kaya iba-ibang paraan. Ang tawag sa Biblia ng Diyos sa mga bagay na yan ay, ang tawag dyan, buffet, ng baptism buffet, devil's buffet. Buffet. Alam mo niya buffet? Pag pumunta ka sa restaurant, ang daming klaseng pagkain. Dito naman, maraming klaseng pagbibinyag. Mamili ka kung anong gusto mo. Kaya, pero wala sa turo ng Diyos yung mga bagay na yan. Wala sa turo ng Diyos. Ngayon, paano ba bininyagan si Kristo? Pag-aralan natin sa Biblia. Si Kristo, nung sinabi niya kay Juan Bautismo na binyagan mo ako, si Kristo mismo hindi nagkasala, pero napabinyag siya sapagkat iyan ang requirement para makabalik sa langit. Babalik siya sa langit. At example na pinakita niya sa mga tao. Kaya sabi niya, binyagan mo ako. Anong ginawa ni Juan sa kanya? Dinala siya sa hiilog na Jordan. Alam niyo, kung hindi kailangan yung maraming tubig, siguro sabi ni Juan, dito lang tayo. Mayroong picture dito, puno yung tubig, buhusan na lang kita. Hindi ganon. Kundi, nakalagay sa Biblia na si Kristo ay inilubog sa tubig at bumangon sa tubig. Yan ang pagbinyag. At sabi ni Kristo, lahat ng tao ay magpapabinyag ng ganung paraan. Itinatawag sa English na immersion. Yan ang pagbinyag. At kahit na yung mga panahon ng mga disipulo, ganyan ang pagbinyag nila. Yung si Felipe, nung nagpabinyag sa kanya yung eunuch, anong ginawa ni Felipe? Dinala niya sa tubig sa ilog at
sila ay nilubog sa tubig at saka lumabas sa tubig. Ganyan din yung pagbinyag ni sa Yuno. Kaya anong nangyari? Bakit nga ganyan ginagawa ng Diyos? In vain they worship me, teaching the doctrines of man instead of the commandments of God. Commandments of man. Maraming tao, iba-iba ang imbentong ginagawa, kahit na pagbinyag, sinasibisikan, sinasampal, binyag na, sapagkat ang mga tao hindi sumusunod sa Diyos. Sumusunod sila sa sarili ng kagustuhan. Kaya nga sabi ng Diyos, in vain, ako'y nalulungkot sapagkat kanilang ginagawa ay wala namang mga hindi naman tinuro ko. Kaya ang tawag ng Diyos sa kanila, sa Matthew, tawag dyan, sila ay mga misguided na mga tao. Misguided people, sila ay lumalabag sa aking mga turo sapagkat ayaw nilang sumunod sa akin. Pero ang importante sabi ng Diyos, para maipakita ninyo na mahal nyo ako, na sinusunod niyo ako, dapat yung turo ko ang susundin ninyo, hindi yung kanya inyo lamang. Ano ba ang dapat gawin natin bago tayo mabinyagan? Ang dapat gawin natin ay, ang sabi sa Biblia, 3 bagay. Go and preach. Ikaw ay magturo. Kaya marami sa inyo siguro, gusto ko nang sumali kay Kristo. Gusto ko na ng kaligtasan ngayon. Maaaring sinabi niyo sa mga pastor niyo lahat. Pero hindi yan turo ni Kristo. Dapat hindi yan ang sinabi niya. Dapat turuan muna. Kaya, plinano itong paraan ito na may pahihiwatig muna sa inyo ang turo ng Diyos. Ngayon, at saka ang requirement, maturuan muna. Pangalawa, dapat pag naturuan, maniwala ka. Kasi kung hindi ka naniwala sa turo, hindi ka dapat binyagan. Bakit? Paraki pa? Bakit binyagan? Hindi ka naman niwala. At pag naniwala, pwede ka nang binyagan. Kaya dumaan muna tayo sa turo. At pag naniwala ka, siyempre, alam natin yung dating kabuhayan natin ay makasalanan, mali, iba sa turo ng Diyos, kaya magre-repent tayo. Tayo ay babalik loob sa Diyos at iiwasan, magkukumpisal yung mga kasalanan, iiwasan yung kasalanan at sasama na sa Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng pagbinyag? Bakit kailangan ilulubog sa tubig? Hindi ba? Ang simbolo kasi ng pagbinyag, katulad ng nangyari kay Kristo, na nung siya ay namatay, nilibing siya at bumangon siya. Kasi ang turo ni Kristo, bibigyan ng bubuhayin uli lahat ng namamatay sa Kanya. Lahat ng namamatay sa alalan ni Kristo, bubuhayin niya uli. Kaya ang simbolo ng binyagan, yung dating buhay mo, yung makamundong buhay na makasalanan, ililibing, ibabaon, mamamatay ka sa dating pagkatao mo, mamamatay ka, iiwanan mo yung dating buhay na yon, at babangon ka na bagong tao, bagong creature, bagong nilalang ni Kristo. Kaya yan ang simbolo niyan. Yung dating buhay, inilibing, yung tubig na yon, simbol ng lupa sa libing, at saka bumangon tayo sa bagong buhay na kasama ni Kristo. Yan ang baptism. 3 ways: old life, buried, died in the old life, at saka rose up in a new life, in a new creature, new being. Ang tao ba ay kailangan, sabi ng iba, ayaw ko magpabinyag, kailangan magbabago muna ako ng pamumuhay, kailangan masiguradong perfecto na ako, hindi na ako magkakasala na uli bago ako magpapabinyag. Kaya hindi pa ako handa ngayon. Hindi ganyan ang turo ni Kristo. Para bang sinabi mo sa bata, huwag ka na mag-aral, maglakad, huwag na natin turuan itong anak natin na maglakad kasi maliit pa siya, baka matumba lang siya. Hindi ganon. Ang sabi ni Kristo, ang maturuan ka, nakinig ka, naniwala ka, at pwede ka nang binyagan. Hindi sinabi ni Kristo na dapat wala ka ng kasalanan. Kasi lahat ng tao, kahit na nabinyagan, nagkakasala pa rin. Ako, nagkakasala pa rin ako. Hindi ba, sabi ni Pablo, ako ay nasa kay Kristo, pero araw-araw ako nagkakasala. Kasi minsan, nakakaisip ka ng kasalanan, gano'n. Nasa iyo na yan, pero lalabanan natin kasalanan sa pamagitan ng turo ni Kristo at itong armas natin, itong Biblia. Yan ang armas natin. Ngayon, si Kristo mismo, nagbigay siyang example. Hindi siya nagkasala, pero nagpabinyag siya. Kaya huwag ko sabihin na, alisin ko na muna ang kasalanan ko. Hindi naman makasalanan tayo. Hanggang pagdating ni Kristo, nagkakasala tayo paminsan-minsan.
pero palagi tayong bumabalik kay Kristo. Nire-reconcile natin, nire-reconnect natin yung connection natin kay Kristo. Kaya, wala namang perfectong tao. Kaya, si Kristo mismo nagpakita na kahit na perfecto, ay nagpapabinyag. Kaya hindi naman kailangan na maalis na muna ang kasalanan para bago magpabinyag. Ang binyagan ay pagpakita na tayo ay naniwala sa Diyos at tinanggap natin ang turo niya. Ngayon, bakit importante ang pagpabinyag sa tao na nakumberte sa kasalanan? Ang sabi ng Diyos, importante yan sapagkat iyan ang requirement. Katulad yan na example na lang, ikaw ay mamamayan ng gobyerno. Ngayon, naglalakad kami nahuli ka ng mga NPA, mga rebelde. Kinuha ka nila. Ngayon, dinoktrinahan ka, bigyan ka ng doktrina nila, turuan, at ikaw naniwala. Ang sabi nila, okay, gagawin ka namin, sundalo namin. Kaya bibinyagan ka nila sa kanilang turo. Kaya kalaban mo ngayon ng gobyerno. Rebelde na rin ikaw. Ngayon, nahuli ka na ngayon ng mga konstabularyo ng gobyerno, sundalo ng gobyerno. Tinuruan ka ngayon. Sinabi sa iyo na naituro sa iyo mali ito. Wala ito, lumalaban ka sa gobyerno, ikaw isang rebelde. Nakumbinsi ka ngayon, okay, gusto ko magsundalo ngayon. Gusto mong sundalo, bibinyagan ka rin sa kanyang turo. O fraternity, kung ano man yan. Kung nakumbinsi ka, dapat makita ng pagbagong buhay na tinatanggap mo yung turo niyo. Kaya parang compact mo sa tao na nagturo sa iyo na pinaniwalaan mo siya. Yan ang purpose ng pagbinyag. Ngayon, gaano katagal dapat ang tao maghanda bago magpabinyag? Maraming example binigay ang Diyos. Katulad ng sabi sa Acts 8:26, nakalagay diyan, yung tresurero sa Ethiopia, ano ang sabi niya? The same day na naturuan siya, sabi niya, binyagan niyo na ako. Kasi hindi ko alam kung anong mangyari. Baka mamatay ako mamayang gabi, ay hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon, samantalang yung pagkakataon ako mabinyagan ngayon. Pabinyag na siya. Yung Philippian jailer, doon sa Acts 15:23, yung istorya doon, sa Acts 15:25 hanggang 34. The same night na nalaman niya ang turo, ay siya ay nagpabinyag. At si Saul, nung siya nabulag, sapagkat kinuha niya, pinipersecute niya yung mga Kristiyano, nabulag siya. Nung nabulag siya, hindi siya makakita, pinadala sa kanya ang alagad ng Diyos, pinadala sa kanya para siya ay turuan. Nung naturuan siya, naniwala siya ay nabinyagan din. Inabot ng 3 araw. Ngayon, si Cornelius, the same day, nagpabinyag nung nalaman ng katotohanan. Kaya sabi ni Diyos, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Hindi mo alam. Hindi natin alam ang buhay. Minsan tao, nagpaalam sa asawa niya, okay, magkita tayo mamaya, maghapunan, dito ako maghapunan sa bahay. Lumabas, binangga ng truck ngayon, patay. Hindi na nakabalik. Hindi na. Kaya kung wala siya sa Diyos, hindi siya nabinyagan, kawawa naman. Nagkaroon na ng pagkakataon na magpabinyag, naimbita na nung nagbigay ng mensahe ng Diyos na para mabinyagan, hindi siya nagpabinyag. Sinayin niya yung panahon na yun, nabangga siya, namatay. Kaya wala na. Hindi siya nabinyagan, samantalang pwede sana siyang mabinyagan. Kaya, gaano katagal, makapaghahanda tayo, ang sabi, pag ikaw naniwala sa turo ng Diyos, magpabinyag ka na. Kaya, pag nabinyagan ka, ikaw ay magpatawad at kalimutan mo yung nakalipas at pag-aralan mo na, matransform, mabago yung inyong puso at tatanggapin mo na tatanggapin tayo na isang anak ng Diyos sapagkat naturuan tayo at naniwala sa Kanya. Kaya huwag natin i-delay ang pagbinyag sapagkat yan ang turo ng Diyos. Ano ang tingin ng Diyos dun sa mga tao na nabinyagan? Alam mo ang tingin ng Diyos? Ano ang regalo sa kanila? Naalala niyo nung binigyan si Kristo, binaon siya sa tubig ni Juan Bautista mo. Paglabas niya, mayroong boses na narinig galing sa langit. Sabi ng boses, "This is my son in whom I am well pleased." At ano ang lumabas doon?
yung Espiritu Santo. Kaya ang regalo sa atin ng Diyos pag tayo ay nabinyagan ay yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ngayon, hindi tayo iwanan, I will be with you till the end of time. Hindi tayo iwanan habang tayo ay nabinyagan sa turo sa paglingkod sa Diyos, sumama sa Diyos. Yung Espiritu Santo, yan ang regalo sa atin, nakasama natin yan para alalayan tayo, para ma-maintain natin yung kaligtasan. Paano ma-maintain? Kung tayo man ay nagkakasala, nakaisip ng masama, nandyan yung Espiritu ng Diyos, binabagabag ang isip natin, masama yan, ganun, pinaalala tayo palagi. Kung ikaw naman nagkamali na kapag gawa ng kasalanan, ginugulo ang isip natin upang bumalik tayo sa Kanya. Kaya hindi nawawala yung kaligtasan natin. Kaya kung kaya tayo nagkasala, tayo ay naalalayan. Okay? Samantalang pag hindi pa nabinyagan ng tao minsan, mayroon din nagsasabi sa Kanya, pero hindi kasing lakas na talagang binyagan ng tao na talagang inaalalayan talaga ng Espiritu na ma-maintain yung kanilang kaligtasan. Paano ba? Pwede ba ang isang tao na makatikim ng makaranas ng tunay na bautismo na hindi naging membro ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, tinatawag ka sa katawan, sa isang body, isang katawan, para maging kasama ka sa katawan ni Kristo. Ang katawan na ito ay nagsisimbolo ng katawan ni Kristo. Kaya pag pumasok tayo sa katawan ni Kristo, ay tayo ay nagiging kasama niya. Kaya alam nyo, nung panahon, usually isang ahensya lang, isang sakayan lang naman ang hinahanda ng Diyos para iligtas yung mga tao. Yung panahon ni Noah, isang agency lang ang ginamit, si Noah. Nung panahon ng Israelitas, isang agency, Children of Israel, yung ginamit para iligtas yung mga tao. Yung panahon ngayon, sino? Yung bagong Israel, tayo, yung mga nagtuturo ng tamang turo sa Biblia. May mga Israel na hindi naniniwala kay Kristo, hindi yon ang ibig sabihin ko. Yung naniniwala kay Kristo, sumusunod sa kanyang mga turo. Kasi may mga Israel ngayon na hindi sumusunod sa mga turo ni Kristo. May sinusunod sila yung iba, pero yung iba ay hindi. Kaya yan ay isang banwaan, yan ang isang agency na magliligtas ng mga tao sa mundo. Kaya nagpapahiwatig ng mga mensahe sa iba-ibang lugar sa mundo upang lahat ng makinig, kung sila maniwala, na ipasok dito sa Iglesia ni Cristo na ito. Hindi yung Iglesia ni Cristo ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Kasi kung minsan, ang kanilang sinusunod wala rin sa turo ni Cristo. As a matter of fact, yung may mga nasa Iglesia ni Cristo ang tawag, pero hindi naniwala na si Cristo ay Diyos, na siya ay makapagliligtas. Kaya hindi yun. Ibig sabihin, pangalan lang yun. Iglesia ni Cristo, tunay na Iglesia ni Cristo, ay yung mga grupo na nagsumusunod sa kanya mga turo. Lahat ng turo niya, walang iniiwasan. Ang mga turo niya, hindi nagsasamba ng iba-ibang mga Diyos-Diyosan, hindi nagtatawag ng pangalapastangan ng pangalan ng Diyos, at nag-iipon-ipon, nagsasamba sa Diyos tuwing araw ng Sabado. Yan, at yung hindi pumapala, yung sumusunod ng kanyang mga utos. Yan ang tunay na simbahan ni Kristo. Hindi yung may pangalan na simbahan ni Kristo. Hindi yun. Ngayon, mga dapat isipin natin ng pagbinyag ay hindi nababago tayo, kundi binabago tayo. Binabago tayo. It is a symbol of change that takes place. Baptism is not necessarily to make a person feel better. Hindi ang purpose ng mabinyagan ay para maramdaman natin mabuti. Makakaramdam tayo mabuti kasi nasa kay Kristo tayo. Pero hindi masyadong inisip na, bakit nabinyagan ako, hindi naman nagbago yung pan, hindi naman ako masyadong maligaya. Hindi ganoon. Huwag natin ibabase doon. Lahat ng bagay ay base sa turo ng Diyos, kung ating sinusunod ang turo ng Diyos. Kaya yan ang importansya ng pagpabinyag. Ngayon, ano pa ang sabi ng Diyos? Kaya sabi ng Diyos, requirement ang baptism para magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, ang Diyos may tinatawag sa Biblia na kasalanan na hindi na pinatatawad. Sin that God cannot forgive. Ngayon, yun ang gusto natin iwasan kasi pag
may kasalanan tayo na hindi na pinatawad ng Diyos, kawawa naman tayo. Hindi na tayo magkakaroon kaligtasan. Ngayon, ano ba itong kasalanan na ito na hindi na pinatatawad ng Diyos? Ngayon, tingnan natin kung anong sinabi niya. Ang sabi sa Biblia, sa Mateo 12:31, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto man. Lahat ng klaseng kasalanan raw ay patatawad ng Diyos. Pero, mayroon ang kasalanan na laban sa Espiritu Santo na hindi niya ipatatawad. Hindi ba parang magkakontrahan? Lahat ikapapatawad, pero mayroong hindi patatawad. Parang kontra doon sa sinabi niyo. Kaya sabi nga, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven. Pero sinabi rin na mayroong kasalanan hindi ipapatawad. Parang contradictory, hindi ba? And every kind of sin will be forgiven, pero doon sa isa, but the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Para magkalaban. Alam nyo, itong statement na ito, ginawa ito pareho ng Diyos. Kaya, ito ay tama. Ang ibig sabihin, since serious ang Diyos sa statement na ginawa niya ito, kung hindi niya gagawin ng statement na ito. Pero anong ibig sabihin dyan? Ngayon, pag-aralan muna natin kung ano ang trabaho ng Espiritu Santo. Ang trabaho ng Espiritu Santo, ganito. Ang Holy Spirit, i-guide tayo sa lahat ng mga tamang gagawin. Ang pagpunta ninyo sa pulong na ito para umattend itong seminar na ito, na pag-aralan ng kaligtasan, hindi ito aksidente, hindi ito na parang natalisod lang yung nag-imbita sa inyo para maimbita kayo, hindi. Ito ay sinadya ng Diyos. Gusto ng Diyos iligtas kayo. Kaya nung nasa bahay kayo ninyo, o kung saan man na lugar, pinapunta ng Diyos yung kanyang alagad para puntahan kayo at kumbidahin makinig dito. O kung pinuntahan mo kayo sa bahay ninyo, pinapunta itong mga alagad ng Diyos, pinapunta sa bahay ninyo para maturuan kayo. Kaya hindi ito aksidente upang magkaroon kayo ng turo at mag-guide kayo. Kaya nasa sa inyo niya kung tatanggihan ninyo. Pero mahal kayo ng Diyos, kaya ginawa ng Diyos ng paraan na kayo ay makumbida o magawa ng paraan na makapakinig. Okay? Kaya ang unang ginagawa niya ay guide tayo. Okay? So, ngayon, ipaalalaman sa inyo kung anong masama ang mabuti. Ngayon, kinukumbinsi kayo ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, na iwasan ang kasalanan. Kaya pag kayo ay nagkasala, anong gagawin? Babagabagin kayo para magkumpisar kayo. Confess your sin. Hindi kayo magkukumpisar sa pare o sa mga tao kasi ang tao may kasalanan din yun. Paano sila magkapagpapatawad na sila mismo magkasalanan din? Diyos lamang ang makapagpapatawad. Hindi na kailangan ang mga medium para dadaan papunta sa Diyos. Ang iba kasi kailangan may statwa pa dyan nakakausapin para kausapin Diyos. Hindi na kailangan. Alam mo, ang tao nga hindi Diyos, pero masyadong matalino. Mayroon akong cellphone. Ngayon, yung kaibigan ko may cellphone sa Pilipinas, sa milyon-milyon tao sa Pilipinas. Pag i-denial ko yung numero niya, sa milyon-milyon na tao, yung telepon nyo lang ang magre-ring, mag-uusap kami, wala nang wire na dinadaanan. Iyan tao lang kami, pero nakapag-uusap kami na walang koneksyon, na hindi kami nagkikita. Diyos pa kaya, bakit pa insulto sa Diyos, nagagamitan pa natin siya ng estatwa? Okay yan. Ayan, manalangin tayo. Mother Mary, ito, unang-una, si Mother Mary, hindi naman yan Diyos eh. Diyos lamang ang manalangin, diretso tayo. Pag sinabi natin, naririnig yan ng Diyos, hindi na kailangan dadaan kay Mother Mary, hindi na kailangan dadaan sa mga estatwa na yan, sapagkat nakalagay sa Psalms 115, 4-8, kung babasahin nyo, Psalms 115, 4-8, basahin ko lang ng mabilis para malaman din nyo, nakalagay dito. Kasi mga ibang tao, hindi makapanalangin sa Diyos na hindi dadaan sa mga medium na ito, sa mga Diyos-Diyosan na ito. Hindi kailangan. Ito, nakalagay dito. Their idols are silver and gold, the work of man's hands. Mga idolo nila, ginawa lang ng mga tao rin yan. They have mouth, but they speak not. May mga bibig sila, pero hindi nagsasalita. They have eyes, but they see not. Hindi nakakita.
meron silang tainga, hindi nakakarinig, meron silang paa, hindi nakakalakad, lahat yan. Kaya, kung magsisilbi kayo sa Kanya, wala namang kabuluhan ng pagsilbi sa Kanya sapagkat wala naman niya gagawin sa inyo. Kung meron kayong mga estatwa na iyon na Diyos-Diyosan sa bahay ninyo, nagkaroon ng sunog sa bahay ninyo, sino ang magiging Diyos? Ikaw ang magiging Diyos sapagkat ikaw ang tutulong sa Kanya ilabas para wag siyang masunog. Kasi pagka hindi Kanya tutulungan na dadaling ka sa labas, hindi. Hindi ikaw ang Diyos, hindi siya. Alam niyo yung tatay ko, may kinunto sa akin, noong panahon ng gera ng Hapon. May kaibigan siya, ang pangalan si Fidel. Sabi niya, dumating yung mga Hapon, sinusunog yung mga bahay, pinapatay lahat ng mga lalaki. Sila nakatakbo na doon sa mga kugon, sa mga madamo. Nakatago na sila, nakadapa sila. Sabi ni Fidel, Tanying, kasi Nathaniel yung pangalan ng tatay ko, babalik pala ako. Sabi ng tatay ko, bakit? Sapagkat yung baby Jesus ko doon, naiwanan ko. Baka sunugin ng mga Hapon. Sabi ng tatay ko, pabayaan mo na yon. Wag mo nang balikan yon kasi pag binalikan mo ka, mapatay ka. Alam mo kung Diyos yon, tatakbo na lang yon. Siyempre, alagaan niya sarili niya, ayaw niya masunog. Kaya, pabayaan mo na yon. Ngayon, itong si Fidel na ito, masyadong siyang mahal niya yung Diyos-Diyosan niya yon, umuwi siya. Mula noon, hindi na siya nakita ng tatay ko. Kaya anong nangyari? Napatay siguro ng Hapon. Hindi niya nalaman, pero ganyan nangyari noon kasi nawala na. Kaya ibig sabihin, ang sabi ng Diyos, walang gagawin para sa inyo yan. Pagdating ko, susunog itong lupa, lahat ng mga Diyos-Diyosan na yan, sunog lahat yan. Ngayon, pag hindi mo yan binitawan, pati ikaw masusunog. Kaya yan, sabi ng Diyos. Kaya, iko-convict ka rin ng Holy Spirit pag ikaw nagkakamali. Kaya, ganyan na mangyari. At pag kinunvict ka, hingi kang tawad, diretso sa Diyos. Kausapin ng Diyos ko po. Kaya tayo, kung nananalangin, hindi kailangan yung mga estatwa rito, diretso tayo sa Diyos, nakipag-usap, narinig. Kung yung cellular nga, dalawang tao lang, nagkakarnigan sa kalayo na ito, lalo na kaya yung Diyos na iniisip natin, lahat nalalaman niya. Kaya magsalita naman tayo, alam niya na yung sinasabi natin. Kaya yan ang trabaho ng Espiritu. Ganyan din. Ikukonvict tayo. Ngayon, pagka tinakpan natin ang ating kasalanan, ay walang kapatawaran sa atin. Kaya nire-remind tayo ng Holy Spirit. Kaya wag natin dapat i-resist ang Holy Spirit. Wag natin dapat ignorin o na hindi pakikinggan. Ngayon, ang Espiritu Santo na ito, sinasabi sa atin, tinuturuan tayo kung ano ang mali, ano ang tama. Nililid tayo sa tama. Kaya dinala kayo rito, hindi accidental, kundi para marinig ninyo ang turo ng Diyos. Ngayon, pag narinig ninyo ang turo ng Diyos, ang sabi ng Diyos, huwag kayo mag-delay, make haste. Dapat makinig kayo sapagkat importante kayo sa Kanya. Tayo pa magpapa-importante, Diyos lang sa atin. Ang sabi niya, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Pasalamat ka, Diyos ko po, naku, mahal mo ako Diyos. Salamat naman at naimbita mo ako sa kaligtasan kasi kung hindi ko alam. Salamat na pinadala mo dito si kapatid na Tony at nakumbida ko para makinig sa turo nyo. Pasalamatan natin. Hindi yung babaliwala, insultuin pa natin ng Diyos. Hindi ganon. What solemn warning did God give about pleading the Holy Spirit? Ang sabi ng Diyos, my spirit shall not always strive with man. Ang Espiritu ng Diyos hindi palaging nandiyan na lang na kahit na gusto mong ignorin ay nandiyan palagi na natili sa iyo. Hindi. Pag iniiwanan palagi ang Holy Spirit, darating ang araw na iiwanan ka rin niya kasi ayaw mo siyang tanggapin. Kaya at what point does the Holy Spirit stop pleading with a person? Ang sabi, pagka sinat off mo na yung tainga mo sa Holy Spirit. Ayan ang tinatawag na point of no return. Kaya ang sabi diyan, the path is that as the shining light in the perfect day, the way of the wicked is as darkness. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you. Hindi ba ang araw maliwanag? Pero pag hindi mo ginawa yung mahanap mo sa liwanag, o gusto gawin yung magagawa mo sa maliwanag, darating ang gabi. Pag gabi mahirapan ka na kasi hindi mo na makikita yung liwanag. Kaya sabi ng Diyos, habang may liwanag na pinakita ng Diyos, tanggapin mo na yung liwanag na yun. Huwag mo nang hintayin na gumabi kasi hindi mo na makikita yung daan pag dumating na yung dilim. Okay? Kaya anong magiging
kasalanan sa Holy Spirit. Sabi diyan, pagka inignore natin na inignore yung Holy Spirit, darating ang araw na hindi na tayo niya pipilitin. Kaya si David, nagkasala siya. Anong ginawa ng David? Hindi ba yung asawa ng isang sundalo niya, kinuha niya at ninakaw niya doon sa asawa yung asawa ng kanyang isang sundalo. Nagkasala siya. Ngayon, binabagab siya ng Espiritu Santo, kaya siya ay nagrepent. Kaya siya ay hindi lang nag-adultery ginawa niya, kundi murder pa rin, pero siya yung tawad. Kaya anumang kasalanan, mapapatawad tayo ng Diyos. Huwag lang natin i-ignore yung warning ng Holy Spirit. Okay? Ang sabi sa Thessalonica 5:19, Thessalonica, sabi, quench not the Spirit, the Holy Spirit. Huwag natin i-ignore ang Espiritu Santo. Ang kasalanan, pagka hindi natin inalis ang apoy, pag hindi yung pinatay, pag pinatay mo ang apoy, tinagyan mo ng tubig, namamatay. Yung Espiritu, mainit na, nagre-remind sa iyo. Pero pagka inignore mo, palagi mong binubuhusan ng tubig, ay dating ang araw na simply mawawala yung apoy na yun. Kaya, ganyan na mangyari. Ngayon, God says that those who refuse to receive the truth and conviction brought by the Holy Spirit, after the Spirit departs from them, receive a strong delusion to believe that the error is truth. Hindi ba nandyan sa Romans 1? Binasa ko na ata ito sa inyo nung isang araw. Romans 1. Kung babasahin ninyo, ito nakalagay dito. For I am not ashamed of the gospel. Kaya, katulad namin na nalaman ang gospel ng Diyos, ang tunay ng Diyos, hindi kami nahiyang ituro. Kahit na pagtawanan ng tao, wala akong pakialam kung tatawanan nila, importante na may tulungan ko yung ibang tao na makarinig ng turo ng Diyos upang sila magkaroon din ng kaligtasan. Ngayon, ang sabi ng Diyos, for the wrath of God, nakalagay sa 1:18, the wrath of God is revealed upon heaven against the ungodliness and unrighteousness of man. Ang galit who hold the truth and unrighteousness and untruthfulness, sabi niya. Ako ay nagagalit doon sa mga tao na yung katotohanan ng Diyos ay binabaliwala at ginagawang kasinungalingan. At ang sabi nila, when they knew God, they glorified Him not, professing themselves to be wise, but they become fools. Kunyari, matalino sila, pero sila ay mga ulol. And they changed the glory of God to incorruptible. Wherefore God, eventually, sa verse 24, kung tuloy-tuloy natin na tinatanggihan ang Diyos, ay God will give them up. God will give them up. Alam mo, ang judgment ng Diyos, hindi lang naman na pag namatay tayo. Maaaring buhay pa kayo. Hindi natin alam, hindi ko alam kung ano ang kalagayan ninyo. Baka itong panahon na ito na ang huling pagkakataon ninyo na tanggapin ng Diyos. Kung hindi, i-give up na kayo ng Diyos. Hindi ko alam. Kanya-kanyang measure yan. Diyos ang may alam, hindi ako. Pero pag give up na kayo ng Diyos, anong mangyari? God will give them up. And when God gives you up, anong mangyari sa iyo? You will continue to obey the things of lust in your own heart. Kung ano ang kasalanan na nanatili sa inyo, yun ang tuloy-tuloy nyo nang gagawin. Ang magagawin sa iyo, you will now change the truth of God into a lie. Ang turo ng Diyos na tama, maniniwala ka ngayon na sinungaling yon. And you will now worship and serve the creature. Ang pagsiserbihan mo ngayon ay yung creature, si Satanas, Satanas sa ginawa niya, o kapwa-tao, pastor o pare na nagtuturo sa inyo na wala sa Biblia, yun na ang pagsisilbihan ninyo. Hindi na Diyos. Creature, yon. Hindi yung creator, okay? For this cause, God will give you up in your affliction, and ang mangyari, yung iba nga nangyari, the man will change the natural use of a woman. They will go to man to man, woman to woman. Kaya kahit ng mga lalaki, nakakalimutan yung
paggamit sa babae, lalaki na kapwa lalaki ang ginagamit at yung babae, kapwa babae ang ginagamit. Yung mga taong gumagawa ng ganun, ginibap na yun ng Diyos. Ang nakalagay sa Biblia ito, hindi ko sinabi yan. And likewise also, living the natural use of woman and man to man, woman to woman, and even they do not retain the teachings of God. Kaya ang mangyari sa kanila, they trend the truth, yung katotohanan, gagawin nila na sinungaling, at yung sinungaling katotohanan. Ganyan na mangyari. Pag dumating na kayo sa ganun na pagkakataon na ginibab ng Diyos o iniwanan na tayo ng Holy Spirit, ang mangyari niyan, in-ignore natin na ka-ignore, dating araw na iiwanan tayo. Yan ang tinatawag na sin that God cannot forgive. Yan ang lugar na tinatawag na point of no return. Alam niyo nung bagong kasal kami, na Misko, tumira kami dyan sa Paco, dyan sa kanto ng Tehran, Heran at saka Tehran. Ay yung lugar na yon masyadong maingay palagi. Mayroong bombero doon, may police station na malapit. Kaya almost 24 hours a day, marinig mo yung siren. May mga nag-aaway, may naghabulan, may nagbabarilan, ang gulo-gulo. Kaya nung bagong lipat namin doon, kaya lang wala kami ibang malipatan, ay hindi ako makatulog kasi ang ingay palagi, ang ingay. Pero sa katagalan, nasanay na ako sa ingay na yon. Kaya after mga ilang buwan, tumatulog ko masyado na maimbing. Hindi ko na narinig yung ingay. Sapagkat nasanay na ako. Ganyan din, ang Espiritu Santo, palagi tayong binubulungan ng tama. Palagi tayong sinasabihan ng tamang gagawin natin. Pero pag hindi natin pinakikinggan, ina-ignore natin palagi, darating ang araw na hindi na natin siya maririnig. Pag hindi mo na naririnig ang Espiritu Santo na nagsasalita sa iyo, ikaw ay iniwanan na ng Espiritu Santo. Yan ang tinatawag na unforgivable sin. You have reached the point of no return. O pag inibap ka na ng Diyos sapagkat ayaw mo makinig sa turo niya, inignore mo siya palagi, ay yan ang tinatawag na point of no return. Yan ang warning ng Diyos na huwag natin hintayin. Kaya pag binigyan ka ng Diyos ng imbitasyon na gusto kanyang iligtas, mabuti pa tanggapin natin. Nung ako ay sinabihan ng Diyos, ako ay nasa kataasan ng aking posisyon sa kumpanya. Mataas yung posisyon ko. Isa ako sa mga divisional manager, almost vice president ng kumpanya. Ngayon, pero bakit ko tinanggap ang turo ng Diyos? Maganda yung kalagayan ko, maganda yung bayad sa akin, at 17 lang kami na mga nasa posisyon na yon. Ako lang yung Pilipino, pero naramdaman ko yung tawag ng Diyos. Bakit hindi ko na inangad yung posisyon na yon at okay na sa akin yung magsilbi na lang sa Diyos? Sapagkat kako, hindi ko alam kung yun lang, kung nasa huli na ako ng pagkakataon na tawagin niya. Hindi mo alam. Kaya nabasa ko itong turo na ito na baka i-give up ng Diyos, ayaw ko ma-give up na ako. Kaya ganyan din, hindi natin alam ang kalagayan natin. Kaya ang summary na pinag-aralan natin ngayong gabi ito, ang kasalanan ay pag hindi sumunod sa tunuro ng Diyos. Pero anumang kasalanan, pag tayo ay humingi ng tawad sa Diyos, tayo ay kanyang patatawarin. Ngayon, pag tayo ay tinanggap ang turo ng Diyos, tayo nagpabinyan. Bibigyan ang regalo sa atin ng Diyos yung Espiritu Santo na kasama natin palagi. Espiritu Santo ng Diyos upang bubulungan tayo palagi. Tuturuan tayo ng dapat gawin natin para tayo manatili sa Diyos. He will teach us all things. Ngayon, isa pa, i-guide niya tayo sa tama. Palagi tayong i-guide. Pag mali, sinasabihan niya tayo para magawa natin tama. At saka, kung tayo ay nakagawa ng masama o medyo natutokso, nire-reprove tayo. Tayo binabagabag ang isip. Kaya ang dapat na reaction natin ay makinig tayo sa Kanya upang tayo manatili sa poder ng Diyos. Ngayon, pag hindi natin pinakinggan ng Diyos, in-ignore natin ang in-ignore, yan ang tinatawag, pinalulungkot natin ang Espiritu Santo ng Diyos. This may be done in different things. By refusing to confess. Hindi tayo iniwan ng kasalanan, hindi tayo nag-confess, or palagi natin pinuput off yung Espiritu Santo. Ngayon, you sin against the Holy Spirit. Pag tuloy-tuloy natin ginagawa yan, darating araw na iiwan tayo ng yung Holy Spirit, hindi na natin maririnig, baka hindi tayo iwanan, pero hindi na natin siya maririnig.
o pag ginibap tayo ng Diyos, katulad na bagit ko sa Roman, ay wala na. Hindi tayo makakaisip ng tama. Kaya ang sabi niya, there is no sacrifice for willful sin. If we walk in the light, we are cleansed from sin. Kung tayo ay naglalakad lang sa liwanag, palagi tayong nakakaiwas sa kasalanan. And we cannot escape eternal death if we reject life. Kung tinatanggihan natin ang ilaw na binibigyan ng Diyos, hindi tayo makakaligtas sa eternal death, sa kamatayan na wala ng kabuhayan. This means that we must be obedient to God's commandment. If we claim to be following Jesus, but do not keep His law, we are lying. Kung sinasabi natin na mahal natin Diyos, katulad sinasabi nga, kahit na yung kaibigan ko na si Manny Pacquiao, nagsasalita siya minsan, narinig ko palagi niya sinasabi, o si Pastor Kibuloy, sinasabi niya palagi, do the will of God, do the will of God. At sinasabi niya na pagdating ng Diyos, only those who many will call on me. Maraming tao tatawag sa akin. Diyos ko po, ako'y nagsimba linggo-linggo. Ako'y nanalangin sa iyo. Ako, ginawa ko lahat ng kabutihan. Pero sasabihin ng Diyos sa kanila, umalis kayo. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Nagsalita sila na mahal nila ang Diyos, pero hindi nila sinusunod. Anong sabi? Many will come to me. But ang sabi ng Diyos, only those who do the will of God will be saved. Yung mga sumusunod lang sa akin, yun lang ang ililigtas ko. Kaya kawawa naman yung mga tao, lalo na yung nagpipreach na do the will of God, do the will of God, pero hindi naman nila dinudo ang will of God. Ano ang will of God? Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, huwag kang luluhod, huwag mong tatawagin ng Diyos sa nalapastangan, kung ito'y nagkakalit, Jesus Christ, para natin ginagawang curse ang pangalan niya. Tayo ay gagawin natin ang Sabado na banal na araw, kaya kung tawag na tawag tayo sa Diyos, hindi naman natin ginagawa ang pagbigay ng Sabado, na banal na araw para sa Diyos, baliwala rin yun. At sabi natin I will call, kahit tayo, sige ang panalangin. Pag hindi natin ginagawa, sinasabi ng Diyos, ay yan ay, sabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala. At ang mga kasali na dyan, yung pag-refuse sa mga sinasabi ng Diyos, at ipuprove natin na mahal natin ng Diyos sa pagsunod sa kanyang tinuturo at hindi pagtanggi sa kanyang imbitasyon. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayong gabi, na narinig ninyo pati ang lahat ng procedure, paraan kung paano magkaroon ng kaligtasan. Ilan ba sa inyo ang nakahandang buksan yung kanilang isipan, buksan ang kanilang puso, at tanggapin yung Diyos sa inyong mga puso, at tanggapin ang kaligtasan na binibigay ng Diyos sa inyo. Ilan ba sa inyo ang gustong tumanggap sa Diyos ngayong gabi, tanggapin na anuman ang kanyang turo, tatanggapin sa kabuhayan natin, at paghandaan na sumalubong sa kanyang pagdating, upang bigyan tayo ng gantay-bala na kaligtasan at wala ng kapahamakan, wala ng kamatayan. Ilan pa sa inyo dyan? Kayo dyan sa pulong yan, ilan pa sa inyo ang magpapasakop na sa Diyos mula ngayon? Kayo dyan, sa gitna, papasakop ba kayo kay Jesus Christ? Kayo, mga kapatid dyan. Kayong mga leaders dito, mga leaders dyan sa Mindanao, leaders dyan sa Bicol, alalayan nyo yung mga taong ito na tumanggap kay Kristo. Pakitayo ho kayo para makilala kayo. At makilala, maipakita ninyo sa Diyos na talagang kayo ay sincere. Kaya tayo ho kayo. Salamat. God bless you, God bless you, God bless you. Kaya, ingatan itong mga taong to, sapagkat ito ay pinili nila na sumama sa banwa ng Diyos. At sana naman makasama nila lahat sila, makasama natin doon sa langit na inihanda ng Diyos sa atin, at bibigyan tayo ng gantimpala ng kaligtasan upang wala ng mga sakit, wala ng iyakan, mapunta tayo sa lugar na wala ng kamatayan at tayo magiging anak ng Diyos sa lahat ng oras ng panahon na wala ng katapusan. Tayo ho ay nagpasalamat at nakapag-ipon-ipon dito, nakapag-aral ng turo ng Diyos, kaya tayo ho ay manalangin, pag-ipikit ho ang mga mata uli at kakausapin natin ang Diyos. Magmamakaawa tayo na isama tayo sa libing ng buhay.
Panginoon Diyos, kami nagpapasalamat na muli sa inyo ngayong gabi. Noong pinanganak kami rito, marami sa amin, hindi nakakakilala ng katotohanan. At ang sabi nyo, pag hindi nakakakilala ng turo nyo, hindi nakakakilala sa inyo, ay ang aming mga pangalan ay nasa libro ng, wala sa libro ng buhay, kundi nasa libro ng kamatayan. At ang sinisilbi namin, nasamba namin ay ang hari ng buhay namin ay yung inyong kaaway ng Satanas. Ngunit kami nagpapasalamat sapagkat ginawa nyo ng paraan dahil sa pagmamahal nyo. Ginawa nyo ng paraan, hindi accidental, kundi sinadya ninyo na may parating sa amin itong mga turo ninyo. Panginoon Diyos, gusto namin ipahayag sa inyo na gusto namin tanggapin itong inyong imbitasyon na kaligtasan. Pakilipat nyo ang aming pangalan sa libro ng buhay. At willing kami na tanggapin ang inyong turo. Willing kami magpabinyag kung yan ang kailangan. Mabinyagan kami parang mailipat yung pangalan namin. At bigyan nyo kami ng regalo ng Espiritu Santo na magiging kasama namin, gabay namin, upang kami maiwasan namin ang kasalanan at kamatayan. Panginoon Diyos, salamat sa mga turo ninyo. At sana naman manatili itong turo to sa aming mga isipan at aming mga puso. At inihiling namin, aming abangan. At hihintayin yung pagkakataon na kayo ay dumating mula sa inyong kalangitan. At tawagin nyo kami kung nasaan man kami. Kung magkaroon man kami ng kamatayan, ay napangako mo, bubuhayin nyo kami ulit. At bibigyan nyo kami ng buhay na walang hanggan. Ipagpatawad ang lahat ng pagkakasala sa inyo. Nakahanda kami tanggapin kayo, Panginoon Diyos. Salamat, salamat, at pakitanggap kami sa inyong kaharian. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas, si Jesus Cristo. Amen. Tulad nga na nabanggit kanina, na kailangan tayo ay mabinyagan para makipakita natin na tinanggap natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kayong mga tumayo dyan, tayo uli kayo, sapagkat kukunin yung inyong mga pangalan ng aming mga tagapagtaguyod dyan sa Pilipinas, mga pastor o kung saan man, at kayo ay para magkaroon kayo, mabautismuhan kayo, at maisama yung inyong pangalan, mailipat mula sa libro ng kamatayan doon sa libro ng buhay. Salamat sa inyo lahat, at tayo ay magkikita-kita muli. Baka may isang pagkatapos tayong pag-aaralan, o kung hindi man, ay salamat na lang at binigyan nyo ng pagkakataon ang panahon na binigyan ng Diyos sa inyo upang makarinig ng kanyang turo at mabigyan kayo ng kaligtasan. Maraming salamat. Mahal ko kayo lahat at hanggang sa pagkita-kita na muli natin. Salamat.